Bumibigat lang ang mabigat ng mga kailangan sa buhay at dapat daw magtiwala sa Ama dahil alam niya ang pangangailangan natin, kaya dapat magtiwala. Pero ang mga tao, mahilig mag-isip ng mga kailangan, tulad ng ating binanggit, at mga problema. Kung ano-ano mga problema, pinoproblema, na matapos isipin, matapos mapuyat, matapos mapagod, hindi pa rin naman nalulutas yung problema. Paikot-ikot, paulit-ulit na usapan. Proverbs 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So pag laging nababalisa ang tao, humihina ang loob, pumupurol ang isip, nasisira ang pasya, ang desisyon, ang diskarte. So walang mapapala na lagi na lamang na mabalisa. Mabuti daw ay makinig, maghanap ng magandang balita kasi yun ang bibigay ng sigla. At pag sumisigla ka, gumaganda ang takbo ng iyong isip, lumalakas ang iyong loob, ang diskarte mo, umaayos, gaganda ang takbo ng pagharap mo sa buhay. So huwag laging mamili na kabalisahan ng isipin, kundi ang pagtuunan ng pansin ay yung nakakapagpasigla. Ibig sabihin yung magandang balita. Focus on good news. Pag nag-uusap-usap kayo magkakasambahay, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakatrabaho, ang pag-usapan yung nakakapagpasigla, nakakapagpaganda ng pananaw sa buhay, nakakapagpatiwasay, nakakapagpatalino, kasi ang lahat ng yan ang tutulong para magkaroon ka ng magandang ideya kung paano mo haharapin ang mga hamon ng buhay. Pero pag laging nakakapagpalungkot, nakakasira ng loob, nakakainis, nakakagalit, naaapektuhan nito ang buong pag-iisip mo rin, kaya hindi ka magkakaroon ng lahat ng kailangan mo para maayos ang dapat ayusin. Ang tao, baligtad. Ang paboritong pag-usapan, yung nakakatakot, yung nakakainis, yung nakakagalit. At kung may pag-uusapan sila tungkol sa isang tao, bihirang-bihira yung usapan niya yung kapurihan ng tao, yung magaganda niyang gawa at asal. Usually, ang pinag-uusapan yung kanyang mga kapintasan, yung mga nakakainis niyang ginagawa. Pero kung anong pinag-uusapan ninyo, yun ang umaapekto sa inyong utak. At kung anong laman ng inyong utak, ganun ang gagawin ng inyong katawan. Kaya para nating nilalaso ng sarili nating isip at sariling buhay, kung puro negative ang iniisip. Puro mga nakakapagpahirap ng loob, nakakatakot, nakakapagpataas ng presyon. Yan ang mga iniisip ng tao. Pinupuno ng tao ng laso ng kanyang isip, tapos mag-e-expect siya na may lumabas na magandang isipin doon para malutas niya ang kanyang mga suliranin, maharap niya ang kanyang mga problema. Mahilig ang mga tao na mag-isip tungkol sa pagtanda at kamatayan. Kung bata pa, yung sobrang bata pa, hindi pa niya iniisip yan ang pagtanda. Kaya ang mga bata, walang takot walang mga takot sa thrill, laging gusto thrilling, exciting, kasi hindi pa nasasaktan ang ganap, hindi pa nasusugatan, napepeklatan. Pero pag nagsisimula ka na mag-isip na paano kaya pagtanda ko, sino kaya mag-aalaga sa akin, ano kaya ibibili ko ng gamot, sa kaya ako ditira, tumatanda ka na nga pag dumadating ka sa ganung punto. At sinasabi rin ni Jesus yun, ano naman ang mapapala mo kaiisip niyan? Yung lagi kang nag-aalala. Psalm 71:9, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Ganyan daw ang mga drama ng mga tao. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag mong iiwan. Ganyan ang takbo ng isip. Nahihina ako, tatanda ako, wala ako bibili ng gamot. Ang dami namang tao sa paligid natin, nagtandaan, at sa katandaan nila ay nangamatay, nailibing naman, maayos naman. Bakit naman ikaw ay hindi magkakaganon anak ka ng Diyos? Hindi dapat laging iniisip. Dapat ma-excite ka sa pagtanda, hindi matakot. Dapat, wow, tatanda na ako. Wow, dadami ang kaalaman ko. At kung marami kang itinanim sa buhay, wow, aanin na ako ng mga itinanim ko sa buhay. Pag dumarating ang gabi, matutulog ka, sabi naman tatanda, ay gabi na naman, isang dahon na naman ang nalaga sa tangkay ng panahon. Ang iniisip mo, paubusan ng paubos ang buhay ko. Baligtad. Paggabi, matutulog kayo, sabi mo, wow, Lord, thank you, nadagdagan na naman ang one day ang buhay ko. Can you imagine? I'm one day older. Hindi yung now, nabawasan na yung haba ng buhay ko. Ano naman ang gusto nyo? 3,000 taon kayo mabuhay. Ano kayo, pyramid? Ipinagpapasalamat mo dapat, wow, isang araw na naman ang lumampas, buhay pa ako. Hindi yung isang araw na naman ang nabawas. Patanda na ako ng patanda.
Hindi mo naman napipigil yung pagtakbo ng araw na yun eh. Bakit magiging negative ang pananaw mo? Dapat positive. Psalm 55, 4-5. Itong aking puso'y tigib ng lumbay. Another drama ha. Sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. O pagkatapos mong masindak, manginig, matakot, anong napala mo? Wala. Nakakapagod mag-isip, nakakapagod matakot. Ang kailangan sa tao, disiplinahin ang utak niya. Na pag siya ay inaakay ng utak niya patungo sa mga isiping nakakatakot, nakakalungkot, nakakasira ng loob, siya ang umakay sa utak niya, dadalhin niya sa mga nakakatuwa, nakakapagpasigla, nakakapagpasaya. It's a matter of discipline. What thoughts you allow to linger in your mind become you. So pag ang inilalagay mong isipin ay alalahanin, magiging maalalahanin ka at ang mukha mo will show it. Disiplina. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo naman talaga mapipigil kung may ibong lumilipad sa himpapawarin, dumaan sa ibabaw ng ulo mo, kasi malayo, hindi mo mapipigil, pero mapipigil mo ang ibon na yun na magpugad sa buhok mo. Ganon din yung mga negative thoughts. Minsan, tumatawid talaga sa isip natin, biglang parang jet na umuusok dyan sa langit, pero pwede mo namang itaboy. Pag nagsisimula ka ng magdramang bukid, itaboy mo yung drama. Yan ang problema sa atin, ang daming drama, puro drama. Wala namang napapala, nalulungkot lang, natatakot, humihina ang loob. Yan, at iba pa, marami pa tayong mga ibang isipin na puro mga pampabigat. Pero ang totoo, wala namang mabuting idudulot ang pag-iisip. Wala. Ulit-ulitin natin yan sa ating sarili. Itaboy ang nagpapalungkot, nananakot ng mga ideya. Ecclesiastes 5:3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Sabi na, may nanaginip po ako, ano kayang kahulugan? Walang kahulugan yon. Isip ka kasi ng isip. Kaya nung tulog ka na, tumuloy pa yung isip mo. Kaya yung mga matutulog na lang, manonood pa ng horror, tapos nagtataka, bakit po kaya ako laging binabangungot? Nagtaka ka pa. Alam niyo ba yung isip natin, pwedeng kausapin yan. Sabihin mo sa isip mo, may problema ako, hindi ko alam ang gagawin. Alin bang pipiliin kong solusyon na naiisip ko? 1, 2, 3? O yung hindi ko pa alam, pero may solusyon number 4 pala. Matutulog ako, isip. Paggising ko, yun ang unang-una mong imulat ang mata ko. Yung pinili mong matalinong solusyon. Alam nyo ba na nag-iisip yung isip kahit tulog ka? Kaya ako nga nananaginip kahit tulog eh. Hindi naman ikaw nag-iisip nun. Pero kung ano-anong mga pinag-iisip mo habang gising ka, kaya pag nanaginip ka, biglang manananggal ka, yung nanay mo aswang, yung kung ano-ano mga nakakatakot. Kasi gano'n ang laman ng utak mo. Yung lang inilalagay sa loob ng utak mo, yun lang ang mapapanaginipan mo. Tanda mo yun. So, mag-isip ka ng maganda, nakakapagpahinga, gano'n din ang labas ng iyong mga panaginip. Bible lang nagsabi, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. So, alala ka ng alala, isip ka ng isip, kaya ka nananaginip. Hindi ka kinakausap ng demonyo, hindi ka kinakausap ng Diyos. Ano ka? Propeta. Bihira yun na merong kumakausap sa'yo. Sarili mo lang yun, anino mo na naghahabol sa'yo. That's why we must discipline our thoughts. Ang utak natin parang lalagyan. Pwede mong gawing basurahan. Basura, ilagay mo, magiging basurahan yan. Bulaklak ang ilagay mo, magiging florera yung utak mo. What do you put in your mind? You've got to be very aware of that. Ecclesiastes 11:10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Kung iisa-isahin ko lahat na sinasabi ng verses na huwag kang mag-isip, huwag kang mag-alala, ang dami. So focus on something else. Pag sinabing iwaksi mo ang alalahanin, ibig sabihin, tanggalin mo sa utak mo yan at palitan mo ng iba. It's your choice. Napipili natin ang inilalagay sa ating isip.
Importante na maging mapili. At turo ni Jesus, huwag mag-isip ng mag-isip. Nang ibig sabihin lang naman ay huwag mag-alala. Isaiah 26:3, binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So may paninindigan ka. Maninindigan ka, hindi ako magwo-worry. Hindi ako mag-aalala. Hindi yan ang bibigyan ko ng pansin. Kailangan manindigan ka doon kasi laging aagawin ng mundo ang isip mo para ituon sa mga nakakatakot at nagpapahirap ng loob. At kailangan sa Diyos magtiwala. Magtiwala. Importante yun. Kahit kung minsan parang against common sense na, pero may Diyos kasi. Kaya meron kang pwedeng pagtiwalaan. Meron daw isang bata, nasusunog yung bahay nila, 2 stories lang naman. Kailangan niyang tumalon mula doon sa bintana dahil nasusunog na yung bahay, hindi na siya pwedeng dumaan doon sa hagdan. May 2 lalaking sinabi sa kanya, halika, sasaluhin kita, tumalon ka. Yung isa matipuno, ang laki ng muscle, ang laki-laking tao. Yung isa naman payatin. Pero yung bata, doon tumalon sa payat. Kasi tatay niya. Mas nagtitiwala siya, tatay niya eh. Alam niya na talagang aalagaan siya kasi yung matipuno, hindi naman niya alam, hindi niya tiyak. Ganun ang tatay natin sa langit at hindi siya payatot. Dapat pagtiwalaan. Kasi sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. Pangako niya sa isang Bible character na universally can be applied to all people of God. God will never leave us or forsake us. Kung bata ka, natatandaan mo ba ng bata ka? Inalagaan mo ba ang sarili mo? Bakit ka nabuhay? Hindi ka mo naman inalagaan ang sarili mo. Ganoon din pagtanda. Diyos ang mag-a-assign kung sino mag-aalaga sa iyo. Napaka-importante na isipin natin yung gano'ng mga bagay. Luke 12:25-26, sabi ng Panginoong Jesus, sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Kung hindi nyo kayang dagdagan ng isang oras ang buhay nyo by worrying, ba't yung iba, inaalala nyo pa, hindi nyo rin yan magagawa. Sayang ang effort. Sayang ang pag-iisip. Ang tanong ngayon, paano iiwasan? Paano ba bawasan ang pag-alala? Well, unang-una, ang ibig sabihin ng ipasa Diyos yan ay magplano. Nag-aalala ka, paano kaya ako pagtanda ko? Di magplano ka habang di ka pa matanda. At ito'y para doon sa mga hindi pa matanda. Kasi kung matanda ka na, parang paghuli na ng konti. No? Pero pwede ka pa rin magplano para next week, para next year, next month. Kahit may edad ka na. Magplano. In other words, preempt, unahan ang problem o need. Iniisip mo, pagtanda ko, magkakasakit ako. Siyempre, pag nagkasakit ako, magpapatingin ako sa doktor. Baka magpapa-hospital ako, magpapagamot. Anong gagawin ko? Di magbubili ka ng insurance na matino. Yung hindi 1, 2, 3 ha, hindi fly by night. Plano. O ayaw mo ng insurance, hindi ka naniniwala. Gumawa ka ng isang alkansyana kasing laki ng jeepney, hulugan mo ng barya, at ipanalangin mo huwag ma-demonetize yung barya mo. Baka naman yung pera mo may nakalagay pang victory. Panahon pa ng hapon yun. Di ba? O bagong lipunan. Dapat yung pera mo current. Unahan mo yung problema. Wala namang taong tumatanda na hindi nagkakasakit eh. Magkakasakit at magkakasakit ang tao. Alam na nating lahat yun. Nakita na natin, nagkasakit ang mga lolo natin, nagkasakit ang mga magulang natin. Tapos kayo, wala man lang health insurance. Anong inaantay nyo sa buhay nyo pag nagkasakit kayo? Magic. Kailangan meron. Alam naman ng tao na mamamatay lahat. Lahat na mamatay, si Jesus nga namatay. So, pag ba namatay kayo, meron na kayong libingan. Wala. Kanina yung ipapaproblema yung libingan nyo. Yung iba, ibinibili mo na nga. Magtatampo pa. Uy, pinapaiksi mo na yata ang buhay ko. Pinapanalangin mo na yata ang mamatay ako. Anong klaseng kamangmangan yan? Dramang bukid. Bakit hindi ka ba mamamatay? Masama bang paghandaan yon?
Dapat nga, ipaghanda mo na yung pamburol mo, kaya lang iba-ibang sizes. Dahil hindi mo alam kung payat ka o mataba ka sa oras ng iyong kamatayan. Para mapipili mo, isusuot mo. Hindi yung kung ano-ano isuot sa'yo ng mga kamag-anak mo, pagtingin sa'yo ng mga iba, bihis mo, darna. Hindi mo napili. Huwag tayong maraming dramang bukid. Kailangan handa ka. Huy, binibili mo ako ng health insurance. Bakit? Gusto mo ba ako magkasakit? Mga pag-iisip yan ng mangmang, kakitira ng utak. Kailangan lakihan mo yung utak mo, handa ka. Kung alam mo nahihina ka, syempre, maghanda ka na. Mangyayari yon. Kaya pag nakakakita ko ng mga young couple, nagpapagawa ng bahay, naku, ang gaganda ng hagdan, ang tatarek. Bakit? Di ba kayo tatanda? Bakit wala kayong kwarto sa baba? Tatanda kayo, mamaya gumagapang na kayo ng hagdan, nahuhulog kayo ng mga hagdan-hagdan na yan. Dapat meron na kayong space sa baba. Maliban na lang, magpapalagay kayo elevator. Ngayon, kung ayaw nyo pa sa baba matulog, lakihan nyo yung sala. Abangan nyo na ng toilet, abangan nyo na ng mga tubo-tubo for lababo. Para kung tumanda ka, di ka na makakakyat, doon ka magkwarto. Parang hindi ka tatanda, wala ka man lang lugar sa baba. Yung mga ganun, hindi mo ba iniisip? At paghandaan mo yan, unahan mo yung problem. Importante. Proverbs 15:22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. May plano ka. Alam mo, darating ang panahon, magre-retire ka. Yan naman kung nagkatrabaho ka man lang, no? Magre-retire ka, mawawala ka ng income. Paano ka na ngayon mabubuhay? O 60, 62, nag-retire ka na. Kung mabuhay ka pa hanggang 95, marami ka pang kailangang gastusin noon, ha? So, meron ka ba man lang na investment? Meron ka bang may placement ka ba? O kaya man lang, meron ka bang binili kahit kaprasong bukid na kikita? O may binili ka at ipinondar kahit isa o dalawang pintong apartment na kumikita yung renta noon, wala ka ng income, doon ka ngayon kukuha ng mga panggastos mo. Kailangan magplano. At mga kapatid, hindi sapat na ang plano mo na social security ay mga anak. Hindi. Salamat. Mabuti kung itaguyod ka na yung anak. Pero kung ang napangasawa niya ay impacta, paano? Di ba 99% ang napapangasawa ng mga anak natin, mga impacta. Sa tingin ng biyanan, ha? Paano na? Iniasa mo doon? Kumisa nga, sarili mong anak, masama ugali. Kung mabuti ugali ng anak mo, may napangasawang masamang ugali. Kaya dapat may iba ka pa mga plano sa buhay. Yan naman kung gusto mong hindi ka nag-aalala kung kailan matanda ka na. Huwag mong ilagay sa kamay ng iba ang iyong kapakanan. Kailangan may paghahanda. Proverbs 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. So, over time, you build something na maaasahan mo pagdating ng panahon. Nang ibig sabihin lang naman mga kapatid, magsikap. Yung hirap ka, busy ka, nagtatanim, nagsisikap in the first 40 years of your life, magandang foundation yon at magandang pangitain na baka sa next 40 years of your life, kung pakakabain pa ng loob ng Panginoon ang iyong buhay, ay maginhawa ka naman. Pero pag inuna mo saya, inuna mo ang sarap, estudyante ka, puro ka absent, nagtatrabaho ka, puro ka lakwatsa, puro ka gastos, millennial ka, ang pera mo nasa gadget lahat, na every 2 weeks may bago, palit ka ng palit, wala kang savings, anong inaantay mong kinabukasan? Pagtanda mo ba, makakain mo yung mga model 72, 75, 93, ng kung ano-anong gadget? Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Naghahanap buhay ka? Maghanap buhay ka with feelings. May tindahan ka? Improvein mo para malaki ang benta. Hindi lang yung magbasara ka at magbukas ng tindahan araw-araw, walang improvement. Lagyan mo ng feelings, ng passion, para marami kang kitain, marami kang maimpok. At pag meron ka nun, less ang iyong worry. Ecclesiastes 3:22, kaya naisip kong walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi. Ito ang parte natin. Ito ang ating benepisyo sa buhay. Una, magpagod ka. Tapos,
Pakinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Huwag mong pakinabangan ang pinagpaguran ng iba. Ganun, magpunter ka. Proverbs 10:4. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit magbubunta ng yaman ang kamay na masinop. Yung pag nagkapera ka, gastos ka agad. Wala ka nang trabaho, umaasa ka lang sa magbibigay sa'yo. Pag nahipo mo yung pera, lipad ka agad, gastos. Bukas, wala na naman. Ito yung nagbibigay sa'yo, ay nasagasaan ng trend. Paano na? Lalo kung trend dito sa Maynila ang nakasagasa sa'yo, hindi naman nasagasaan ka dahil sa bilis ng trend. Kundi sa bagal ng trend, 3 araw na nasa ilalim ka pa. Kaya talagang tiyak na mamamatay ka. Tapos puro pakalawang, natetano ka pa. Yun ang ikinamatay mo. Kaya sabi, kailangan huwag kang tatamad-tamad. Ang daming tao, umaasa lang sa iba. Inaasang abutan, inaasang bigyan. Ang dapat ganun lang yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Pag hindi ka any of the three, dapat kumikita ka ng kinakain mo at sobra pa. Kasi darating ang panahon na wala kang trabaho, walang kita, may bagyo, walang panahon gumawa ng pera, dapat meron ka nakaimpok. Para mabawasan ang pag-aalala, dapat magsikap at magtanim. Kasama na niyan, mag-impok at magtanim sa human relations, makipagmabutihan sa kapwa. Tatanda ka, magkakasakit. Minsan madudulas ka, hindi ka makabangon. Minsan nadaganan ka ng nahulog, nabubong. Kaaway mo yung kapitbahay mo. Sino ang aasahan mong tutulong sa'yo? Ang tao na nag-iisip. Alam mong pwedeng dumating ang panahon na kahit malakas ka, maaksidente ka. O may pera ka pero biglang malasin ang mga negosyo mo at mawala ang pera mo. O magkaroon ka ng mga sakit. Kung matalino kang tao, makikipagkasundo ka, hindi ka makikipagkagalit sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi dun ka aasa ng tulong sakaling di mo makayang tulungan ang iyong sarili. Isang malaking kamangmangan ang makipag-away sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi paano ka pag nangailangan ka ng tulong? Dapat mabait, mabuti, kahit peke ng konti. Kesa yung totoong-totoo ka, pero ang katotohanan mo, ang sungit-sungit mo, ang bangis-bangis mo, itago-tago mo ng konti yan. Magpanggap ka ng konti. Magbait-baitan ka man lang kung hindi ka tunay na mabait. Para naman, hindi gagawa ng masama ng kapitbahay, kundi baka gawan ka pa ng mabuti. If we come to terms with our mortality, with our weaknesses, with our limitations, we will be wise enough to invest in human relations. Kasi kahit may pera ka sa bangko, kung na-paralyze ka bigla, hindi ka makaka-withdraw. Somebody has to do it for you. Pag na-hospital ka na, hindi ka na makakita, na puro tubo na yung leg mo, nakatali ka na halos sa kama, hindi ka makapagbilang ng pera kahit may pera ka. Somebody has to do it for you. Kailangan meron ka mga tao sa paligid mo na pinakikisamahan, pinakikitunguhan ng mabuti, at ipasa Diyos mo na gagawang kanila ng mabuti sa panahon na pangangailangan mo. Ecclesiastes 11:4. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapag-ahasik ng kanyang binhi, at ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Sa agriculture, ang ibig sabihin lang, kung lagi kang natatakot na baka bumaha, bumagyo, humangin, umulan, hindi ka na nga magtatanim noon. At sa human relations, ganun din yon. Kung lagi kang natatakot na baka gawan ko to ng mabuti, hindi naman ako suklian. Baka pautangin ko to, hindi magbayad. Baka bigyan ko to, hindi naman ako bigyan pag ako nangangailangan. Baka mahalin ko to, tapos hindi naman ako mahalin. Pag lagi ka na lang inisip mo, wala ka talagang gagawing mabuti. Kailangan marunong ka ring mag-isip, bawasan ang mga risk, at makipagsapalaran with calculated risks. Yun talaga yung buhay. Pero pag hindi ka nagtanim, definitely hindi ka aani. Hindi lahat ng nagtatanim umaani ng itinanim, pero kuminsan sa iba umaani, hindi niya inaasahan, doon pala manggagaling yung pagpapala. Dito ka nagtanim, doon ka umani.
Minsan din naman, may tanim talagang hindi ka nakakaani kasi binabagyo talaga, binabaha. Pero pag nagpadala ka sa ganong takot, kahit kailan, hindi ka na magtatanim, definitely, wala ka nang aanihin. Marunong ka dapat ng ganon. Proverbs 6:6-8. Ito'y para sa mga tamad, yung mga masisipag, hindi na kailangan makinig nito. Pwede muna kayo mag-text ng konti. Pero dahil maraming tamad, makinig kayo. Proverbs 6:6-8. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay nila yung masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Kailangan nila'y iniipon kung panahon ng anihan. Ganda naman talaga mga langgam, busy-busy. At sa mga agricultural places, pagka talaga anihan, nandun lahat ng langgam. Pag may nalaglag kang buto, nalaglag kang prutas, hinahakotan nila yan. Kahit 5 beses kasi laki ng katawan ng langgam yung buhat niya yon. At pagkatapos, bulungan ng bulungan. Sabab may pagkain sa tayo may makukuha, bulungan ng bulungan. Hindi katulad ng maraming tao, bulungan ng bulungan. Uy, ano na latest na chismis? Sila bulungan ng bulungan, nagbibigay ng tip kung saan may makukuha ang pagkain, ano magagawa. Importante. Ang sipag nga ng langgam, maglaglag lang ng kaunting pagkain sa sahig, ando na sila. Sa sila lang galing. Nakaabang ng nakaabang. Hindi sa chismis. Nakaabang sa oportunidad. Kaya sabi, hoy mga batugan, matuto kayo sa langgam ha. Walang mga leaders yan, walang organizational chat, walang mga CPM yan, walang mga seminar. Pero ang sipag. At pag dumating ang bagyo, ang ulan, ang baha, nakaligpit sila sa mga bahay nila, may nakaimbak silang pagkain. Parang yung woman of Proverbs 31, she can laugh at the days to come. Imagine you can laugh at the days to come. Ay, enrollment na. May pang-enroll ako mga anak. O, di ba? Uy, magkakasakit ka. May pera tayo, may insurance tayo. Yun ang matitinong tao. Hindi, naku, magkakasakit tayo. May gastos na, worried. Wala kasing tanim, walang aanihin. Sabi, mabuti pa yung langgam, gayahin nyo. Ang liit ng utak noon. Di ba? Pero bakit ang talino? Sayang naman yung utak na ang laki-laki, ang bigat-bigat dalhin, tapos walang laman. Ang laman pa, mga kung ano-anong negative things. Proverbs 11:27, kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humahanap ng gulo, yun ay masusumpungan. Ibig sabihin lang, kung anong ginagawa mo, yun ang aanihin mo. Gusto mo ng gulo? Magkakagulo. Gusto mo ng katahimikan? Magkakatahimik. Kung gusto mong igalang ka ng iba, gandahan mo ang iyong buhay. Ecclesiastes 10:12, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Kasasalita, kaya napapahamak ang tao. Kadadaldal, kabubulong, kachichismis, kareklamo, maririnig ng iba, lalaki ang gulo. Kaya dapat ang tao marunong mag-control ng bibig. Lalo't kung hindi ka tiyak na ikaw ay pantas, marunong, magaling, mas mainam manahimik. Kasi ang may mga tao na tuwing bubuka ang bibig, nag-aani sila ng problema. Dapat by now, alam mo na yon, kapatid, kaibigan, kung anong bunga na yung pagsasalita. Tigil-tigilan ang kadaldalan na walang kinakauwian, kundi problema at gulo. At paano maiwasan ang pag-alala? Maging abala. Pag-abala ka, una, sa ginagawang mabuti, bubunga yun, kaya mababawasan ang pag-alala mo. At may pangalawa pang pagiging abala. Yun ay magsaya ka. Para hindi lungkot ang pumasok sa iyong isip. Proverbs 6:9-11, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalik ako sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalo-kip-kip. Samantalang namamahinga ka, kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sige, magtulog-tulog ka, maghalukip-kip, magpuyakoy, magpabanjing-banjing, magpa-text-text, magpa-games-games ka, sige.
Sabi ganon, huwag ka magtrabaho. Maglaro ka na maglaro. Pero habang ginagawa mo ang lahat ng yan, unti-unti, na ginagapang ka ng kahirapan. At gigisi ka na lang isang araw, super hirap mo na. 2 Thessalonians 3:11-12. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho. At walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Tingnan niyo ang katabi niyo. Mga nasa likod, nasa harap. Tayo ba ito? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, talagang ginamit na ang pangalan ng Panginoon, ha? Mahigpit naming inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi, huwag yung ang inaatupag nyo, buhay ng may buhay, makialam kayo sa buhay ng may buhay. Kung kailan ang birthday ng isang artista, sino na bang asawa kayo ni ganitong artista, huwag nyo nga pakialaman yan kasi hindi yan pagkakaperahan. Ang atupagin nyo, sabi ganoon, maghanap buhay kayo. At liban nila kayo sobrang bata, sobrang tanda o may sakit, huwag kayong umasa sa iba. Aba, may nabalitaan pa ako. OFW. Namatay na ang ina. Ang tagal na. Kasi hindi siya umuwi. Hindi sinabi ng mga kapatid. Bakit? Para huwag tumigil magpadala si OFW ng perang pampagamot at panggastos ni nanay. Ang tagal na palang naagnas. Namatay na yung nanay, padala pa siya ng padala ng pampagamot. Niloloko ng mga kapatid. Sinabi, huwag kayong aasa sa iba. At huwag tayong sobrang umasa sa mga OFW. Kailangan pa bang ulit-ulitin? Hindi naman madaling kitain yung pera nila. Na ang pera naman nila, sweldo lang, constant, yun lang. Pag nagpadala sa iyo sa ganitong petsa, ibig sabihin na susunod yan sweldo sa ganong araw. Tapos kalagitnaan, susulat ka na naman, tatawag ka, text ka, may hihingin ka. Bakit? Hindi pa siya sumusweldo. Saan mo siya pakukuhanin ng pera? Tapos, uutang para magdebu, uutang para mag-birthday, mag-party, mag-baile, mag-inuman. Ang inuutang mo lang dapat yung pampuhunan na pinag-aralan mo, natutubo. Kikitain mo yung pambayad sa utang. Pero yung uutang ka para lamang pang-arte, pang-gastos, isang malaking kabaliwan. Tapos iba yung nagbabayad. Laging gusto mo gadget na ganito, gusto mo ganong original pa, gusto mo pa branded. Bakit kinita mo na ba yan kung hindi pa? Nakarating ka na ba sa Divisoria? Doon ka mamili, ha? Kung wala ka pang masyadong kinikita. Huwag na gusto mo pa doon sa mga mamahalin. Deserve before you desire. Yung ang porma-porma mo, branded ang mga damit, branded ganyan, tapos wala ka namang income, saan mo kinuha yun? May ibang nagbayad. It is ungodly. It is not good. Kaya yung matinong babae sa Proverbs 31, sabi sa verse 18, she knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. Yun yung babaeng who can laugh at the days to come. So marami na tayong sinabi tungkol sa pagtatrabaho, pagtatanim, paggawa ng mabuti, para huwag mag-alala. Diba? Yun ang topic natin, para huwag mag-alala. Meron pa namang isang para huwag mag-alala, maglibang. Tagalog ito, ha, hindi yung Bisayang maglibang. Maglibang, magsaya. Kailangan din yun, mahalaga yun. Lalo't kung hindi mo nun uutangin, o hihingin yung panglibang na Tagalog, ha? Yung mga Bisaya lang nakakaintindi ng joke. Ecclesiastes 5:18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito sa maikiling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang ating bahagi. Sabi, alam mo, huwag kakalimutan magsaya, maglibang, uminom, kumain. Lalot, pinagpaguran mo naman yon, bunga ng pagod mo. Huwag kang puro dusa, puro hirap. Puro rin dapat mag-enjoy sa buhay para balanced. Ang buhay parang bangko. Pag nag-deposit ka ng maraming saya, sa oras na hindi ka masaya at malungkot ka nga, pwede kang mag-withdraw doon sa mga na-deposit mo noon. The many happiness and joys and pleasures you've had in life,
can strengthen you in times of sorrow. Nakadeposit kasi yon. Mag-deposit kayo ng kaligayahan sa puso nyo. Enjoyment, basta hindi ninanakaw. Ecclesiastes 6:9, mabuti pa ay masyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. So isa pang itinuturo, learn to be contented with what you can afford. Kesa isip ka ng isip ng hindi mo naman kaya, hindi mo abot, enjoyin mo yung kaya at abot mo ngayon. Ecclesiastes 8:15, kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nakapagpapagod sa mundong ito. Punctuate your days of work with pleasure, with happiness, with mini vacations. Reward yourself and people who help you with pleasure, with happiness, with joy. It is very godly. Marami kasi mga tao, akala nila pag maka-Diyos ka, puro ka na pagpepenitensya, paghihirap, pag-aayuno, pagdurusa. No! God loves us. God is kind. Kaya lang niya tayo pinagtatanim para tayo umani. Hindi tayo parusahan. Kaya kung nagtatanim ka na, dapat umani ka. Mga kapatid, huwag niyong aagawan yung taong umaani ng tanim niya. Minsan sabi ko, ang sarap-sarap naman ng buhay niya, laki-laki ng kita ng tindahan niya. Kasama ka ba nung ipinandar niya yon? Na ang tinda lang niya, 1 pirasong lumpia. After 1 week, 2 pirasong lumpia. Ngayon, isa na siyang lumpia queen. Tapos gusto mo ngayon, makihalo sa kinikita niya, kasama ka ba niya sa hirap? So, dapat pinagpaguran mo yan. Importante, na payagan natin yung mga nagtanim noon na anihin nila yung tanim nila. Huwag kang makiani. Kung pamisa-misa, nabibigyan-bigyan ka, salamat. Huwag kang maiinggit sa mga taong, ang laki ng negosyo niya, ang laki na ng kita niyang pinsan niya na yan. Yung may inggit-inggit. Pero pinaghirapan nila yon. Deserve nila yon. Do not covet what is not yours. Kaya halimbawa, mga anak, tanim kayo ng mga magulang nyo eh. Dapat paanihin nyo sila. Kasi tanim kayo. Mga manugang, yung napangasawa ninyo, tanim nyo ng magulang niya, ng biyanan nyo, paanihin nyo yung biyanan nyo. Yung mga magulang nyo rin, paanihin nyo rin. Lahat ng tumulong sa inyo sa inyong buhay, kaya sino pa yon, kaya malaki o maliit na tulong, kailangan pagkaya nyo na salang bigyan ng ani, paanihin nyo. Kasi tanim kayo eh. Yun ang kalooban ng Diyos, ang itinanim, inaani. Napakasama yung wala kang utang na loob. Yung tinaniman ka, wala man lang mapitas sa'yo. Wala man lang mapakinabang sa'yo. Samantalang binigyan ka ng pagod, hirap, lahat-lahat. Ganun ang taong maka-Diyos at disente. Lahat ng tumulong sa'yo, tutulungan mo rin. Lahat ng naghirap sa'yo, susuklian mo. Ibayo pa doon kung kaya mo pa. Ganun ang pagiging maka-Diyos. So matapos mong magtanim, mag-invest, magplano, ipasa Diyos ang lahat. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Halimbawa, nagtanim ka ng buto, huwag mo hukayin bukas para tingnan kung tumutubo. Diyos ang magpapatubo. Pero ikaw magdidilig, ikaw mag-aalaga. So, ipasa Diyos mo na pag nagawa mo na yung balak mo. Katulad na marami mga magulang, paano kaya lalaki ang anak ko, lalaki kaya ang matino? Habang bata, turuan mo ng turuan, at pagkatapos, bahala na sa kanya ang Diyos. Nagtanim ka na eh. Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, huwag ganun problemahin yung pagiging old niya. Nataniman mo nung young, yun ang magiging siya. 99% of the time. So, imbes mag-alala ka kung paano siya lalaki, palakihin mo ng tama ngayon. Yung first 10, 15, 20 years ng bata na nasa piling mo, taniman mo ng lahat ng mabubuti, sipag, kabaitan, pagiging maka-Diyos, makatao, at pagkatapos nun, pawalan mo na, magbubunga na yung itinanim mo. Pero kung itinanim mo, pinabayaan mo, negative, sinindak mo, tinakot, ginawa mo, dinepress mo yung bata, may bunga din yan. At aani ka rin yan. Kasi yun ang tanim. Ang itinanim, inaani. Psalm 23, 1-3, You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh
my life. So yung Panginoon, dinadala niyo ako sa mga luntiang mga damuhan, dinadala niya ako sa mga payapang batis, at hindi lang yun physical, very especially mentally. Let the Lord take you, your thoughts, your brain, to realms of peace, of serenity, of rest. Mental discipline yan, and let the Lord lead you. Proverbs 3:5-6. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. Laging kasama ang Panginoon. Pangungunan niya, pagtuturo niya. Proverbs 31:25. The woman who is full of wisdom, she is strong and graceful, as well as cheerful about the future. She is not scared of the future. She is cheerful about the future. Why? Because she planted in time. Kung anong dapat itanim, itinanim niya. Nag-iintay lang siya lagi ng ani. At kung umaani siya ngayon, nagtatanim pa uli siya sa iba, para bukas may iba na naman siyang aanihin. Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng mananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. Peace of mind is a mental state. It's a mind. Periodiko ang pinag-uusapan, economic crisis. Lagi na lang ito ang topic ng mga balita, mga komentaryo na para bang magwawakas na ang mundo. People's concern revolve around survival, financial security, and people are thinking of retirement funds, savings, etc. Ano ba ang pwede nating matutunan mula kay Solomon tungkol sa financial security? Ang salita po ng Diyos, ang Biblia, ay marami at malawak ang mga tinatalakay na mga topics tungkol sa pamumuhay sa mundong ito. Solomon's 3 steps to financial security. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan at nawa papagliwanagin ng Diyos ang mga bagay na ito sa ating isip. Aming Ama sa Langit, salamat sapagkat kayo'y Diyos na kumukupkop, nagmamahal, nagpapatawad, nagpapagaling, nagbibigay na aming mga kailangan. Sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapala. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Hugasan niyo po ang aming mga karumihan. At ang dalangin namin, punuin niyo ang aming isip, ang aming puso, ng inyong espiritu, ng inyong karunungan. Mangaral po kayo sa amin, Panginoon, at bigyan niyo kami ng kakayahang unawain ang hiwaga ng inyong salita. May your words be the balm that can heal our wounds. May your words be the light that will guide our path. And may your words be the strength of our heart. Teach us, Father. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord. Solomon's 3 steps to financial security. Bakit naman si Solomon ang gusto natin ngayong tanungin sa mga bagay na ito? Sapagkat sinasabi po sa Biblia na si Solomon ay pinagkalooban ng Diyos ng pinakamataas na uri ng karunungan. Nang siya'y magiging hari ay pinapili siya ng Diyos kung anong pwede niyang hilingin mula sa Diyos at ipagkakaloob. At ang hiningi niya, iba yung karunungan, wisdom. At sumagot sa kanya ang Panginoon. 2 Chronicles 1:12, God was speaking to Solomon. Therefore wisdom and knowledge will be given to you. And I will also give you wealth, riches, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. So walang hari na uupo sa trono na magiging higit ang karunungan, kayamanan, karangalan kaysa kay Solomon. Kaya marapat na siya ay dinggin. At ito pong libro ng Ecclesiastes sa Bible ay siyang pinagsama-samang karunungan ni Solomon na ating pinakikinabangan. Solomonic wisdom in issues that confront even our daily lives sa panahon na ito. Ecclesiastes 11:1-6. Cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again.
Give portions to 7, yes, to 8, for you do not know what disaster may come upon the land. If clouds are full of water, they pour rain upon the earth. When a tree falls to the south or to the north, in the place where it falls, there it will lie. Whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. Sow your seeds in the morning, and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Mga salita na punong-puno ng karunungan, sinasabi sa mga matalinghagang paraan ang maraming mga bagay. At ngayon po, iisa-isahin nating himayin ang mga salitang yan. We're going to review what we have just read. Ecclesiastes 11:4 says, whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Yun daw tao na matatakutin, walang ginawa kundi bantayan ang direksyon ng hangin, bumubugso ba, lumalakas ba, umiihip ba, magkakabagyo ba, kung sino man ang laging inaantay ang itsura ng mga ulap, may ulap ba, hindi uulan, o marami bang ulap, baka bumaha, yun daw tao na gano'n, na laging nag-aalala, natatakot, ay hindi magtatanim kahit kailan. At dahil doon, hindi siya aani kahit kailan. So what is the first step of Solomonic wisdom? To profit, to productivity and fruitfulness. In enterprise, don't worry about what you cannot control. Don't worry about the weather. It is not in your hands. But plant when you're supposed to plant, and then do your best, pray for the best, and then cope with whatever happens. Solomon, in effect, is telling us to plant and invest anyway, in spite of the unknown, in spite of what many people call bad times. Able sailors can benefit even from strong winds. Pag magagaling ang mga tripulante, ang mga kapitan ng mga barko, kahit bagyo, ay nagiging kaibigan nila sa kanilang pagdaragat. Able sailors can turn strong winds into friends. Therefore, good business people can turn even difficult times into opportunities. Why? Because people have to live. Life has to go on. Business must continue to happen. You just have to adjust. You just have to read the needs of the times and make the necessary adjustments. Pag lagi kang matatakutin, if you're playing too safe, you will never invest. You will never get into business. You will never do anything. You will never plant. Therefore, you will never harvest. So do not worry about the unknown or the unknowable, because God knows. Alam naman ng Diyos yung hindi natin alam. Ang mahalaga, makipagkaibigan ka sa Diyos. Pakinggan mo ang Diyos and do what you must. And the Bible tells us how, so that we may receive God's favor. Ecclesiastes 11:5, as you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. So God knows, God does His part, just do yours. Siyempre ngayon, nalalaman na through science kung paano nabubuo yung bata sa sinapupunan. But during the time when these were being written, it was a mystery. And it is a metaphor, which just tells us that marami pa tayong hindi alam, pero kahit hindi natin alam at hindi natin nauunawa, tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang mga tao sa pamumuhay, magkakaroon ka rin ng hanap buhay, ano pa man ang mangyari. Hindi ka dapat matakot at hindi ka dapat mapigil ng takot para maging mabunga sa iyong mga ginagawa. Ecclesiastes 11:6 talks about another way to be financially prosperous and even secure. Sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Ano po ang mahigpit ay tinuturo? Magtanim ka daw, maghasik sa umaga, at sa hapon hanggang gumabi, kung tapos ka na sa iyong pagtatanim, maghanap ka pa ng ibang maitatanim,
maghanap ka pa ng ibang magagawa kasi hindi mo alam kung alin sa mga projects mo ang magtatagumpay. Hindi mo alam kung alin sa itinanim mo ang tutubo, kaya hindi ka dapat mo kontentong may itinanim ka na dyan. Magtanim ka pa dito, magtanim ka pa doon. Hindi mo alam kung anong klaseng panahon o weather ang iiral. At alam niyo naman, may mga halaman na pag dumami ang tubig, lumalago sila. Halimbawa, kangkong. May mga halaman naman na pag walang tubig, mas magaganda ang kanilang mga aanihin. Tulad ng pakwan, tulad ng mga milon, mas matamis pag walang ulan. So magtanim ka pareho, umulan naman at humindi, may maaani ka. Hindi mo inilalagay sa isa lamang na bagay na kasalalay ang buong buhay mo. At hindi sapat na nagtrabaho ka na sa umaga, tapos sa hapon, magbibingo ka na, o tutunganga ka na. Kumisan makakakita ka ng mga driver, natutulog na sa mga ilalim ng puno, ayaw nang tumanggap ng pasahero kasi naka-boundary na. E paano kung pag uwi mo, nahulog sa bintana yung asawa mo at kailangan mo ipa-repair yung ulo niya? Eh ang kinita mo lang pang boundary, wala kang extra. You don't know what a day may bring forth. You should not be easily happy with some income. Keep making income. Kailangan na nagsisikap ang tao, hindi ko mo kumita na ng konti, maglalakwat siya na. Sabi, sow your seed in the morning, and at the evening, let not your hands be idle. Marami ka dapat ginagawa. So second step, keep working on different services. Keep planting different crops. Keep producing different products. Hindi mo alam kung ano magkiklik eh. Nakapwesto ka, kung alin man doon ang pagpalain, handa ka. Diversify, in other words. But not too much and not without due study. But position yourself to earn. Position yourself to harvest and to profit more. Hindi masama na paramihin mo ng paramihin yan. Pag sinabi mo, hindi naman po ako materialistic, maghanap buhay ka pa rin, damihin mong kita mo, pamigay mo kung gusto mo sa mga kawawa at mga kapuspalad at mga hindi makapagtrabaho. Pero hindi mo sabihin, wala naman ako masyadong ambisyon, simpleng buhay lang, tama na sa akin. Tapos pag nakasakit ka, nangungutang ka doon sa meron. Anong simple doon? Hindi dapat easily ka na kontento. Gawa ka ng gawa, gawa ka ng gawa. At kung natapos mo na ang paggawa ng pinakamataas na kaya mong gawin, doon ka pa lang dapat makontento. Hindi yung wala ka pa nagagawa, kontento ka na. Pag nangailangan ka, ang napapahamak yung kamag-anak mo na may konting inimpok. Dahil bilang na bilang mo ang impok niya. Yung mga kamag-anak na mga may OFW na mga asawa, alam na alam ang exchange rate. Araw-araw, daig pa yung asawa. Siguro ate, marami ka ng savings, ano? Kasi enrollment na ni Junior, ayun. Kasi hindi nagsisikap masyado. Ang tataas ng ambisyon, ang daming gastos, hindi naman kumikita. Ang dali-daling magpahinga, ang daling mapagod. Konting hirap, sumusuko. Konting hirap, nagre-resign. So, wala namang kakainin. Kailangan niyang katawan mo, ihataw mo sa trabaho, ihampas mo sa gawain. Diba? Para meron kang kitain. Consider the great woman of Proverbs 31. Ano ang description sa napakadakilang babaeng ito? Proverbs 31:10, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. And then Proverbs 31 goes on to essay the great deeds of this wonderful woman. She selects wool and flax and works with eager hands. So siya naghahabi, gumagawa siya ng mga tela. She gets up while it's still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hands, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. Marami siyang ginagawa. Maaga siyang gumising para marami siyang magawa. Hinahati-hati niya ang kakainin ng bawat miyembro ng kanyang pamilya para ang lahat ay may magkaroon ng kasiyahan. Binibigyan niya ng assignment ang kanyang mga katulong para lahat ay huwag masayang ang panahon. Bumibili siya ng mga lupa at tinataniman niya ito. At ang ipinangtatanim niya, galing na sa mga tubo niya sa kanyang mga pangangalakal. Malakas ang kanyang katawan, malakas ang kanyang braso, at siya ay nangangalakal. She trades. She buys, she sells, she produces. Marunong siya magborda, magsulse, manahi.
She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. Gumagawa pa siya ng mga sinturon, mga bedsheet, bed cover. At ang sabi ng Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. What are the days to come? Days of uncertainty, days of gastos, days of pagtanda, pagkakasakit, pangangailangan. Sabi, pinagtatawanan lang nitong babaeng ito yung mga darating na araw. Kasi may pera. Kaya bang pagtawanan yung mga darating kung wala kang pera? Diba? Kasi may savings. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag kayong mag-inarte. Na, ay, ako hindi materialistic, hindi ako ganyan. Pero naman, pag kami kailangan ka, iaasa mo sa iba. Dapat ang tao marunong magsikap, magtrabaho, maghanap buhay. Produce more than what you need. So that you will not only fill your needs, but you will also be able to help others who are unable to produce. Just work for it and then deserve it. Sabi na Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Bible na yan. Kahit nyo nang mamaliitin ng pera, mahalaga talaga. Money is a shelter. In Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Alam nyo naman, money talks. And when it does, people listen. Diba? So, dapat gumagawa ka ng pera, ng maraming pera. Pero huwag naman sa pagiging sakim, sa pangaagaw, sa pandaraya. Kita nyo yung babae ng Proverbs 31, ang dami-dami perang ginagawa. Kasi masipag, mautak, marunong. No? Of course, Ecclesiastes 10:19 is an exaggeration that money is the answer for everything. You know, poetry exaggerates. But there's great truth in it. That it is an answer to many, many things in life. You want to be secure, you want to be able to laugh at the days to come, dapat may extra income ka, that you have savings, and you are ready for some disasters. So, work hard. Work well, diversify, keep producing. Ecclesiastes 11:1 leads us to the third step to prosperity. Cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Pagka sinundan natin yung talinghaga, ipaghahagis mo daw yung tubig mo, yung tinapay mo sa maraming mga ilog, dagat at kung ano-ano, at balang araw magbabalikan din sa iyo lahat. Isang talinghaga nang ibig sabihin lamang, at kasulad ng verse 2 ng Ecclesiastes 11, give portions to 7, yes to 8, for you do not know what disaster may come upon the land. So it is telling us, be generous. Magbigay ka ng magbigay hanggang kaya mo kung kani-kanino. Hindi mo naman alam kung sino ang magsusukli. Hindi mo alam kung sino ang tatanaw. At kung dumating ang panahon, suklian ka naman. Pero ang sabi sa Biblia, pag nagtanim ka, aani ka. So damihan mong tanim, iba't ibang tao. Tumulong ka dito. Kung kaya mo magpaaral ng ganun, paaralin mo. Kung kaya mong sagutin yung gastos ni ganun, sagutin mo. Ang investment, hindi lang yung inilalagay mo sa bangko, inilalagay mo sa stock market, o pinupuhunan mo sa negosyo. Yung kabutihang ginagawa mo rin sa kapwa, ikinoconsider yan sa Bible na sound investment. Because someday, you will be rewarded. Kaya ang sabi, cast your bread upon the waters, for after many days, you will find it again. Give portions to 7, yes to 8. Sasabi, magbigay ka sa marami, huwag lang sa isa. Sapagkat hindi mo alam kung sino dyan ang magiging blessing din sa iyo. Sa mga magulang na mahilig may favorites, lahat ibinigay na lang sa favorite, lahat ibinigay sa favorite. Hindi naman lahat ng favorite nyo, yun ang nagiging mabuting anak. Marami pa nga yung inape, yung kinawawa, yung dinusta, yung laging pinapagalitan, yung ikinahihiya na anak, yung hindi ipinagmamalaki. Kadalasan yan pa nga nagiging mabuting anak pag tumanda ka na. At yung inispoil mo ng inispoil, binigyan mo ng lahat-lahat, kadalasan yun na hindi makalingon sa'yo eh. Kaya sabi, give to 7, yes to 8. Give to many, don't just one. Hindi lang isa lang yung pine-favor mo, isa lang yung nilagay mo na doon lahat, yung kayamanan mo, lahat ng kaya mong ibigay. In other words, don't put all of your eggs in one basket. Kumbaga sa computer, kailangan may backup file ka. Dahil pag nag-crash yung computer mo, ubos ang record mo. May backup ka. Huwag mong ilagay lahat, ang pag-ibig, ang pagmamahal sa isang tao lang.
Dahil baka mamaya, mabuti nga yung taong yan, maaga namang nabawian ng buhay, di lugi ka. Hindi mo alam. Be generous to many. Lalo sa inyong mga anak. Hindi nyo alam eh. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Biblia na nagpapangako, yung mapagbigay, aasenso, sasagana. Ang nagbibigay ng kasiyahan sa kapwa, siya man ay tatanggap ng ganitong kasiyahan. Hindi sa pagiging sakim ka magiging secure. Hindi sa pagkakamal, pagtatago, pagkakait ka magiging secure. Ito'y sa pagbibigay. Because in spirituality, you lose what you selfishly keep and you keep what you give away. So, kabaligtaran yan ng sense ng mundo. Ang sasabihin ng mundo, sa'yo na lang, ipunin mo, sa'yo lang. Ang sabi ng salita ng Diyos, magpamigay ka. Ikalulugod yan ng Diyos. At kung di man tumanaw sa'yo yung binigyan mo, alam naman ng Diyos yun eh. Siya nag-utos, di siya ngayon ang bahala magpalit. Luke 6:38, give, and it will be given to you. And very especially, give to God's house. Malakay 3:10-11, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Buong buo na dali nyo sa aking tahanan na ikapu, at subukan nyo ko kung di ko bubuksan ang bintana ng langit at pabahain sa inyong buhay ang pagpapalang di nyo kayang isilid sa anumang lalagyan nyo. Sobrang daming ipagpapala ang ibibigay ko na wala kayong pagsidlan. At kasama pa niyan, pipigilin ko ang mga salot na sirain ng mga halamang itinatanim ninyo. Ang mga bunga, mga buko na namumunga sa inyong mga bukid, hindi malalaglag bago maging hinog. Hindi inaasahan mo, harvest na next week, biglang bumagyo, nasira ang crop mo, nalaglag yung mga bulaklak, wala kang inani. Sabi, pipigilan ko yan, subukan nyo ako. At alam nyo, ang mga nakapagpatotoon nito, sila talagang addict mag-tithes. Dahil napapatunayan, totoo nga, totoo pala to. Napapatunayan nila. Alam nga naman mali ang Diyos. Alam nga naman kasinungalingan yung Malakay 3:10 and 11. Napapatunayan yan. At ang sinasabi, sa 11:12, share what you have with 7 or 8 with many people. Bakit daw? Because you do not know what disaster may strike. You do not know who would make it, who would be grateful. So spread the goodies. Isang napakalaking pagkakamali ng mga magulang to play favorites at itambak lahat ang magagandang bagay sa paborito nila at ma-deprive yung hindi nila paborito. Isang napakalaking pagkakamali ng mga magulang na api-apihin ng isang anak dahil yung isang anak na yon ay kulang sa kagandahan o kulang sa talino o kulang sa charm o dahil ang isang anak na yon ay hindi katulad ng lahat ng anak na kapitbahay nila dahil may anak silang kakaibang itsura, kakaibang ugali, kakaibang kilos, aapi-apihin na nila. Hindi nyo alam yung anak nyo na yan ang magkagabay sa inyo sa inyong pagtanda. Ang pinalaki pa nga sa layaw, ang sabi ni Balagtas, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. At kadalasan, hindi naman lagi, pero madalas, obserbahan nyo, yung mga anak na laki sa hirap, yun ang mga thoughtful. Yun ang maaalalahanin sa mga magulang. Yung pinalaki sa sarap, kalimutan ka na lang, lalo nag-asawa na. Wala na, puwera ka na. Kaya dapat minamahal mo lahat. Kahit sa kalooban mo, hindi pantay-pantay dahil may itinatangi ka, huwag mo na ipakita. Anak mo lahat yan. Ano man yan. Pananagutan mo sa Diyos, kailangan mahalin. Favorite children do not always deliver. So, spread the goodness to everyone around you. Consider the noble wife. Ang pinag-uusapan natin dito, yung be generous, be a good giver.
Ang isa sa mga dahilan kung ba't siya ganun ka-asenso, Proverbs 31:20. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Sa kanya, business is business, yes. Pero meron siyang mga social concerns. Meron siyang mga charities. She makes money here, but she has another activity where she gives it away to those who cannot make money because they're either too sick, too old, or too young, or they are oppressed by the system. That's financial security in the making when you are sharing with the needy, or that is financial security already at work. So kung hindi ka pa secure, magbigay ka para ka ma-secure. O kung secure ka na, lalo ka magbigay. Kasi secure ka na eh. Wala ka ng dahilan para maging maramot. Nagsusukli ka na nun. And it's also your way to remain secure. So those are the 3 steps that involve lots of work. You want to be secure? Work. Work early. Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. So 6 na araw nagtatrabaho ang tao, 1 araw lang nagpapahinga. Yan ang itinakda ng Diyos. And work hard. 2 Thessalonians 3:10, for even when we were with you, we gave you this rule, if a man will not work, he shall not eat. Work for your bread, work for your money, work for your benefits, work for your bling-blings. Hindi pati yun iniaasa mo sa iba. Hindi pati yung mga bisyo, mga load, iaasa mo sa iba. Wala kang load, manahimik ka. Diba? Hindi ka pa kumikita, kutakot-takot na pera na inuubos mo sa kagaganyan. Nauubos na talaga ang resources ng pamilya. Wala ka pa naman kino-contribute. Dapat lumagay ka sa lugar. Tinitingnan mo ang mga bagay-bagay. And not only work hard, but work smart. Wrong grammar, pero hayaan nyo na, work smart. Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Pag daw yung tool mo mapurol, yung palakol mo na pang sibak ng kahoy ay mapurol, kailangan malakas ang hampas mo sa kahoy para tumalab ang iyong palakol. Kung naghihiwa ka ng karne, ang purol-purol ng kutsilyo mo, pagod na pagod yung braso mo, kadidiin. Kaya sabi, kailangan be smart. Skill will bring success. Be skillful. Improve your tools. Improve your ways of production so you don't have to work too hard. But you will get more for less work. You know, do not mistake activity for achievement. Not everybody who works hard gets out of poverty. But those who work smart do. No? Hindi pandaraya ang ibig sabihin ng smart, hindi cutting corners, kundi style. Dapat meron ka diskarte sa buhay. Hindi sapat na mapagod. Hindi sapat na maligo sa pawis. Kasi kahit araw-araw naliligo ka sa pawis, ang nabibilad ka sa araw sa trabaho, hindi sapat para ka makahango sa hirap. Kailangan may diskarte ka, may game plan. Mag-isip-isip ka. That's why skill will bring success. And just to review, Solomon says, don't play it too safe. Wrong grammar na naman, but who cares? Sasabihin ng grammar teacher, don't play it too safely. Pero hindi man magandang pakinggan. Don't play it too safe. Talagang may risks. Namumuhunan ka talaga. You take your chances. But this must be calculated risks. You do your homework, you do your research, you do what you can, but for all the others, put faith in motion. Sabi yun daw, laging tinitingnan ng ulap, nakatingala sa langit, dinarama ang hangin, hindi na magtatanim dahil laging masisiraan ng loob. Matthew 25 to 27, concerning the talents that the Lord gave to several people. May binigyan ng marami na parami, may binigyan ng moderate na parami in that way. Yung binigyan lang ng isa, played safe. Inilubog niya yung talent, yung pera sa lupa. Hindi niya ininvest. Wala siyang nagawa. Matthew 25 to 27. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. So here it is. Here is what belongs to you. Ang sabi niya doon sa nagbigay ng puhunan. His master replied, you wicked, lazy servant. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers.
so that when I returned, I would have received it back with interest. Nakita niyo po, yung tao dito na nagbigay ng puhunan represents God. God gives us talents, skills, kakayahan, edukasyon, training, puhunan para mo paramihin. At ang Diyos, interesado sa interest, sa tubo. Sabi, binigyan kita, dapat na parami mo. Sabi, eto, nilubog ka na lang sa lupa para safe. Gusto mo lang palang safe, di sana hindi ka na namuhunan, inilagay mo malang sa bangko, nagkaroon mo lang ng interest. Kahit konti. So God wants earnings. God wants interest. God wants returns. Kaya hindi ungodly yun. Huwag ka lang maging usurer na exaggerated na yung interest. Mga kapatid, kung may inutangan kayo, 10,000, inutang nyo noong 1972, ngayon nyo lang bababayaran, 10,000 din ang bayad nyo, kakaya naman yan. Dapat mga 12, 13,000 na yan. Kasi kung yung pera niya nasa bangko, nagka-interest na eh. Pero ibinigay sa'yo na pag-interesan mo ang pera niya, hindi nagka-interest. Tapos isosoli mo, after a long time, ganun ding amount, mali. You punish the person for helping you. Hindi masama na bigyan mo yun na interest. Ngayon, kung kayo nagpautang, kayo nagsasabing, huwag mo nang bayaran yung interest, nasa sa inyo yun. Pero sa nagpautang yung desisyon na yun, hindi sa umutang. Yung nangutang, kailangan may obligasyon ka, pakitain mo yung pera ng inutangan mo. Kasi hindi na yun ang halaga nun ngayon, na iba